Noel POV. Narito ako ngayon sa venue ng engagement party ni na Miguel at Laika. Bilang malapit na kaibigan ay dapat narito ako para suportahan sila. Tanggap ko na para sila sa isa't isa. May girlfriend na ako at masaya kaming dalawa. Alam kong mahal na mahal ako ni Melanie at napakahalaga niya sa akin. Nang dumating ako dito ay pinagmasdan ko si Miguel. Larawan siya ng isang lalaking punong-puno ng pagmamahal. Halatang halata ang excitement sa mukha nito na formal nang ma-engage kay Laika. Bukal sa loob ko nang batiin ko siya at alam kong ramdam niya yon nang walang pag-aalinlangan. Kung si Laika naman, hindi ko alam dahil mag-iisang oras na ay wala pa rin ito. Nakikita ko ng pagkabahala sa mukha ng mga magulang ni na Laika, ganun din si Miguel. Ang excitement ito kanina ay punong-puno na ng pangamba nang may lumapit at bumulong dito. Maya-maya pa ay pumasok muli sa venue si Arthur Ledesma, ang ama ni Laika, at nagsalita, hawak ang mikropono. I offer my sincerest apologies for any inconvenience caused. However, I must inform you that the engagement will be delayed due to an urgent matter. I have just been notified of my daughter's illness. Isa-isang nag-alisa ng mga bisita matapos marinig ang anunsyo ng ama ni Laika. Hindi muna ako umalis upang alamin kung ano nangyari kay Laika. Nang makaalis ng mga bisita at kami na lang ang natitira ay galit na pinagtatapon ng ama ni Laika ang mga bulaklak. Namumulang mga mata ni Miguel habang kuyom ang kamao nito habang nakaalalay dito ang kanyang mga magulang. I deeply apologize for the actions of my daughter and take full responsibility for her behavior. Wika ni Mr. Ledesma sa mga magulang ni Miguel. I'm so sorry, iho. Anito kay Miguel. Nag-usap sa isang sulok ang mga magulang ni Laika at Miguel. Nakamasid lang ako sa mga nangyayari at wala akong nauunawaan sa mga nagaganap. Miguel is a very strong man, pero itong unang pagkakataon ay nakita kong tumulo ang kanyang mga luha. Nilapitan ko siya upang kamustahin. I'm not sure what's happening but I just want to make sure you're alright. Bungad ko dito. Tumingin sa akin si Miguel habang ang mga mata nito'y pulang-pula na at punong-puno ng luha. Yumuko ito't umiling-iling. She canceled the engagement. Pumipiyok ang boses nito. Nagulat ako sa narinig at hindi nakapagsalita. I thought everything was fine between you two. So why did she do something like that? Nagtataka kong tanong. No, we're not okay. Mahinang winika nito. Napailing ako sa narinig. She's in love with you. Winika ni Miguel. Para ako nabingi sa narinig. You said what? Gulat kong tanong. Mahal ka ni Laika. Sinagot lang niya ako dahil yun ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pinagkasundo lang nila kami. Mahal ko si Laika at akala ko matututunan niya akong mahalin. Pero hanggang ngayon, ikaw pa din ang mahal niya. Kuya mang palad nito, parang biglang nanlambot ang aking mga tuhod sa narinig. I don't hate you, Noel. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko dahil ipinagpilitan ko sarili ko sa taong hindi ako mahal. Pumipiyok na saad ni Miguel. Wala akong maisip na salita na pwede kong sabihin. Gulat na gulat ako sa mga nalaman ko ngayon. All this time, ako ang mahal ni Laika. Biglang kumabog ang aking dibdib at hindi ko maintindihan ang mararamdaman. Nawawala si Laika. Naglayas siya. Kailangan ko siyang makita. Pwede mo ba akong samahan? Wika ni Miguel. Hindi ako makasagot dahil katitext ko lang 30 minutes ago kay Melanie na pauwi na ako. Nasa pad ko ito ngayon at naghihintay siya sa akin. Wala na akong pakialam kung bawiin mo man siya sa akin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay masigurong ayos lang siya. Kapag naiuwi ko na siya, ay ibabalik ko na sa'yo sa tunay niyang mahal. Umiiyak na sabi ni Miguel. Napapikit ako sa sinabi nito. Mas lalo pa kasi nitong pinahirapan ang utak ko. Nalilito ako sa mga nararamdaman ko ngayon. Mahal ko pa rin si Laika. Hindi nagbagong nararamdaman ko sa kanya. At nakumpirma ko yun ngayong nalaman kong totoo. Dati ay tinatanggi ko ito upang hindi ako masaktan. Ngunit paano si Melanie? Hindi ko siya kayang saktan. Mahal na mahal niya ako. Napahilamos ako ng aking muka. Naglabas ako ng malalim na buntong hininga at huminga ng malalim.
Maring ko ipinikit ang aking mga mata upang siguraduhin na tamang desisyon na pipiliin ko. Tumayo ako at tinapik sa balikat si Miguel. Hintayin mo ko. May kailangan lang akong ayusin bago ako sumabak sa panibagong gulo. Wika ako at tuluyan na akong umalis sa lugar na yon. Habang nagdadrive ako pa uwi ay paulit-ulit ako naglalabas ng malakas at malalim na buntong hininga. Mahalaga si Melanie sa akin pero mahal ko si Laika. Mas matagal ang aming pinagsamahan. Mga bata pa lang kami ay magkasama na kami. Hindi ko kayang itapon ang mahabang panahon na pinagsamahan namin. Mas matagal na siya sa puso ko bago pa man dumating si Melanie. Paano si Melanie? Mahal na mahal niya ako. Napaluha ako habang naiisip kung paano ko ito sasabihin kay Melanie at kung paano niya ito tatanggapin. Ngunit kailangan kong magdesisyon. Mabigat ang aking mga paa na pumasok sa loob ng aking unit. Pagdating ko sa loob ay nadatnan ko siyang nakaupo sa kama. Nakita ko mga damit niya na nakapatong sa may kama na mukhang kagagaling lang sa kanyang maleta. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Inaayos ko lang mga gamit ko. Saan ko ba pwedeng ilagay ang mga to? Nakangiting tanong niya. Bakit dala mong mga damit mo? At bakit may maleta ka dito? Kinakabahang tanong ko. Ano ka ba? Hindi ba kinukulit mo akong dito? Melanie, ang kulit mo, matitiis ba naman kita? Kumikislap ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Napapikit ako ng mariin. Oh God, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking luha dahil sa matinding awa ko sa kanya. Biglang tumayo si Melanie at nag-aalalang lumapit sa akin. Babe, okay ka lang? Niyakap ko si Melanie ng ubod ng higpit. I'm sorry, patawarin mo ko. Umiiyak kong winika. Nagtatakang humiwalay si Melanie sa akin. Ano bang problema? Takang-takang tanong nito. Patawarin mo ko Melanie pero kailangan nating maghiwalay. Napahagulhol ako nang masabi kong katagang iyon. Bahagyang napaurong si Melanie at nagulat sa narinig. Huwag ngayon Noel. Kailangan kita ngayon. Pumipiyok na sagot ni Melanie. Kailangan din ako ni Laika ngayon. Matapat kong winika. Nalaki ang mga mata ni Melanie sa narinig. Nawawala si Laika. Hindi niya sinipot ang engagement nila ni Miguel dahil sa akin. Pinagkasundo lang sila ng magulang nila kaya napilitan siya makipagrelasyon kay Miguel. Patuloy ang aking pag-iyak. Napakasakit din para sa akin na aminin to sa harap ni Melanie dahil para ko na rin siyang sinaksak. Mahal mo pa ba siya? Namamaos ang boses ni Melanie. Hindi ako sumagot sa halip ay tumangulang ako. Nakita kong pagpatak ng luha ni Melanie. Parang tinusok ang aking puso. Paano ako? Minahal mo rin ba ako? Narinig kong pagtunog ng aking cellphone. Si Miguel ang tumatawag. Agad kong sinagot ito. Aksidente ko napindot ang loudspeaker at dinig ni Melanie ang usapan. Alam na namin kung nasan siya. Pupuntahan ko siya ngayon. Anito. Hintayin niyo ako. Papunta na ako dyan. Sagot ko at doon naputol ang aming usapan. Gulong-gulo ang utak ko ngayon at hindi ko alam kung anong unang iisipin. Mabilis akong tumalikod upang lumabas ngunit napahinto ako nang marinig kong nagsalita si Melanie. Kapag lumabas ka sa pintuang yan, hinding-hindi mo na ako makikita kahit kailan. Impit na sabi nito na tila pinipigilan ang kanyang paghikbi. Ilang sandali din ako napatigil, ipinikit kong aking mga mata at huminga ng malalim. Pinakiramdaman ko ang tibok ng aking puso at hinayaan tong magdikta at magdesisyon para sa akin. Ngunit parang may sariling utak ang aking mga paa na unti-unting humakbang papalayo kay Melanie at tuluyang lumabas ng pintuan habang tumutulong ang aking mga luha. Hindi ko na siya muling nilingon pa upang hindi ko na makita ang malungkot niyang mukha habang tahimik na umiiyak dahil baka lalo pang magulo ang aking utak na kaninang-kanina pa naguguluhan. Mabilis kong pinatakbo ang aking sasakyan patungo sa address na ibinigay ni Miguel dahil sa pag-aalala kay Laika. Napakahina pa naman ang loob nito. Sana'y maabutan ko siya dahil baka umalis agad ito at may harapan kaming makita siya ulit. Nagtungo daw ito sa isa sa mga kaibigan nito. Pagdating ko sa bahay na kaibigan niya ay pinapasok agad ako matapos ko magpakilala. Pagkapasok ko sa loob ay nakita ko kagad si Laika at mabilis tong lumapit sa akin at niyakap ako.
Umiiyak ito ng umiyak habang nakayakap sa akin. Nang mga oras na yun ay pigil na paghikbi ni Melanie ang naririnig ko. Parang tinusok ang aking puso nang maalala kong pagpatak ng luha niya nang tanungin niya ako kung mahal ko pa si Laika at tango ang aking sinagot. Salamat Noel at dumating ka. Umiiyak na sabi ni Laika. Kahit umiiyak ay kita ko masayang mukha nito dahil sa pagdating ko. Biglang rumihistro sa akin ang mukha ni Melanie na ubod ng lungkot habang pumapatak ang mga luha. Hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Mabilis ko kagad na pinahid at hindi yun pinansin ni Laika. Tara na, wika ako kay Laika. Agad namang sumama si Laika sa akin at sumakay sa sasakyan. I love you Noel. Pasensya ka na kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Pagtatapat ni Laika habang nasa biyahe kami. Tumangu-tango lang ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit wala akong makapangsaya sa aking puso sa ipinagtapat ni Laika ngayon. Sa halip ay si Melanie ang inaalala ko sa mga oras na to. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Umiiyak pa kaya siya? Nasaktan ko ba siyang masyado? Maya't maya akong tumitingin sa aking cellphone at umaasang makakatanggap ng text message o tawag mula sa kanya. Galit ba siya sa akin? Mapapatawad kaya niya ako? Sana'y magparamdam siya kahit pamurahin niya ako o sigaw-sigawan. Kanina pa salita na salita si Laika, ngunit wala akong naintindihan dahil nabibingi ako sa lakas ng tibok ng aking dibdib na parang may tumatambol sa loob. Hinihintay kaya niya ako? Bigla ko naalala ang huling sinabi niya. Kapag lumabas ka sa pintuang yan, hindi mo na ako makikita kahit kailan. No! Malakas kong nausal at bigla kong naipreno ang sasakyan. Muntik na kaming mapasubsob ni Laika kung hindi lang kami naka-seatbelt. Noel, are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ako sumagot at tinuloy ko lang ang pag-drive. Pumasok ang aking sasakyan sa malaking gate ng isang mansyon. Nakita kong panlalaki ng mga mata ni Laika. Noel, anong ibig sabihin nito? Balisang tanong nito sa akin. Kailangan yung ayusin ni Miguel ang gusot niyo, tugon ko. Pero Noel, wala kaming aayusin. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Alam kong mahal mo rin ako. Gumagaralgal ang boses ni Laika. I'm sorry Laika, pero si Melanie mahal ko. Parang nawala ang malaking bara sa aking puso nang sabihin kong mga salitang yon. Mahal ko si Melanie. Biglang naging malinaw na sa akin ang lahat. Wala na akong nararamdaman kahit konti para kay Laika. Pagmamalasakit na lang ang meron ako para sa kanya. Yun ay dahil matagal na ang aming pinagsamahan at parang kapatid lang ang turing ko sa kanya, ngunit hindi ko kaagad na-realize yun. Nanghihinayang lang ako sa mahabang panahon na pinagsamahan namin. Ngunit hindi yun pagmamahal para sa isang babae. Si Melanie ang mahal ko. Noel, don't do this to me please. Umiiyak na pakiusap ni Laika. Kailangan mong makipag-usap kay Miguel. He's a very good man. Huwag mong kalimutan na naging kaibigan mo rin siya. Makipaghiwalay ka ng maayos pero huwag ganito. He doesn't deserve this. Pagmamahal bilang kapatid lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal ko si Melanie. Siya lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Narinig kong pag-iyak ni Laika bago ko bumaba ng sasakyan. Nakita ko nag-aabang si Miguel sa labas at nilapitan ko ito. Sana maayos niyo ito. Kailangan ko nang balikan ng girlfriend ko. Nakipagkamay ako kay Miguel. Bumaba si Laika ng sasakyan habang umiiyak. Sinalubong siya ni Miguel. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil kailangan ko pang balikan ng aking mahal. Ang nais ko sanang mangyari kanina ay balikan si Laika at ituloy ang naudlot naming pagmamahalan. Ngunit huli na para ma-realize ko na pagmamalasakit lang palang nararamdaman ko para sa kanya. Halos paliparin ko ang aking sasakyan, pabalik sa aking unit at umaasang maaabutan ko pa rin si Melanie sa loob. Alam kong mahal na mahal niya ako at siguradong hinihintay niya akong bumalik. Pagka-park ko ng sasakyan ay mabilis akong tumakbo, papasok ng aking pad. Melanie! Sigaw ko pagkabukas ko ng pintuan. Wala akong narinig na tugon, kaya nagmamadali kong pumasok sa aking silid. Nanlambot ang aking katawan na makitang wala ng mga gamit ni Melanie na inaayos lang niya kanina. Una-unahang nagpataka ng aking mga luha nang muling rumihistro sa aking isipan ang itsura niya kanina. Nang madatnan ko siya dito na hinihintay ako. Nakangiti ito sa akin habang isa-isang nilalapag ang kanyang mga damit sa kama.
Kinulit ko siyang tumira kasama ko pero pinagtulakan ko lang siya paalis. I'm sorry babe. Hindi ko na mapigilang mapaiyak. Dumapa ako sa pwesto kung saan nakaupo si Melanie kanina, habang masayang hinihintay ang pagdating ko. Paano ako? Minahal mo rin ba ako? Umieko ang mga katagang binitawan niya kanina, habang pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Napahagulol ako dahil sa awang nararamdaman ko para sa babaeng nagmahal ng lubos sa akin, ngunit sinaktan ko lang. Nananahimik ang buhay niya pero ginulo ko at pinagpilitan kong sarili sa kanya para sa huli ay saktan lang siya. Napakagago ko. Wala akong kasing sama. Patawarin mo ko, Melanie. Mahal na mahal kita. Tumayo ako para kunin ang cellphone sa salas. Humakbang ako para lumabas ng silid. Pagtapat ko sa pintuan ay naalala kong sinabi ni Melanie. Kapag lumbas ka sa pintuang yan, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Sa galit ko sa aking sarili ay sinuntok ko ng malakas ang pintuan. Napakatanga mo, bakit ka lumabas? Minumura kong aking sarili sa katangahang ginawa ko. Muli ko pang pinagsusuntok ang pintuan. Tanga ka, tanga! Bawat suntok ay minumura kong aking sarili. Sinaktan ko si Melanie, kawawa naman ang Melanie ko, ang bait-bait niya. Bakit ko nagawa sa kanya yun? Kinuha kong cellphone at dinayal ang kanyang number, ngunit cannot be reached na ito. Dali-dali akong tumayo upang magtungo sa aking sasakyan. Hinanap ko siya sa trabaho niya, ngunit maaga daw itong umalis. Alam ko kung saan siya nakatira, kaya agad ako nag-drive papunta sa bahay ng mga to. Isang may edad na babae ang sumalubong sa akin. Bakit may hinahanap ang malandi kong pamangkin? Mataray na tanong nito na mukhang mainit ang ulo. Nandito po ba siya? Muli kong tanong dito. Wala, lumayas. Sumama sa anak ng katiwala nila. Galit na sagot ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Ayun, nakipagtanan kay Albert. Napakalandi talaga. Hindi ko alam kung saan lupalop ng lupa sila nagpunta. Lumayas ka na't marami pa akong problema dito. Nanlaki ang aking mga mata at natigagal sa aking mga narinig. Melanie POV. 6 years later. Pangalawang doorbell ko na nang may magbukas ng pinto. Nakangiti agad sa akin si Ate Elma nang buksan niya ang pintuan. Nagkakatuwaan na maglola kaya hindi ko kaagad nabuksan ng pintuan. Halika dali! Bungad nito sa akin na hindi may tago ang excitement sa boses nito. Ginantihan ko siya ng ngiti at pumasok na ako sa loob. Ano na naman kayang ginawa ni Joshua sa loob? Tuwing darating ako dito upang sunduin ang aking 5 taong gulang na anak ay mikiwanong na namang pinagkakatuwaan sila ni Lola Clarita, ang amo ni Ate Elma. Nakilala ko si Lola Clarita sa ospital sa Lucena na minsan magkasakit ito at nagtatrabaho naman ako bilang janitress. 5 buwang buntis pa lang ako noon. Napakabait ng matanda, kasundo niya lahat ng mga nurses at kahit janitress lang ako ay napakagiliw nito sa akin. Doon nagsimula ang aming pagiging magkaibigan. Nagpalitan kami ng phone number at kahit pa nakalabas na ito ng hospital, ay kinakamusta pa rin niya ako paminsan-minsan. Nang mabalitaan niyang nanganak na ako at bumisita to sa akin sa hospital, simula nun ay mas naging malapit pa kami sa isa't isa dahil giliw na giliw ito kay Joshua. Habang lumalaki si Joshua ay parang tunay na apo na niya ito kung ituring. Nung unay palagi itong bumibisita sa tinutuluyan namin. Nahihiya pa nga ako dati dahil nga napakalit ng aming tirahan. Ngunit kahit minsan, hindi ko siya nakitaan ng kahit nakatiting na pandidiri o pagkailang. Habang tumatagal ay dumadalas ang pagdalaw niya kay Joshua. At nang medyo malaki ng aking anak ay palagi niya na itong hinihiram upang dalhin sa kanyang bahay. Halatang may kaya sa buhay si Lola Clarita dahil na rin sa aura nito at sa bahay na tinutuluyan. Ganun pa man ay hindi ako tumanggap ng kahit na anong material na bagay mula sa kanya. Sapat na sa akin na binabantayan nito ang aking anak habang nagtatrabaho ako. Nere-respeto naman niya ako kaya kahit kayang-kaya nito ay hindi niya nareregaluhan ng kung ano-ano si Joshua. Maliban na lang kung birthday nito at Pasko. Dahil alam niyang ayaw ko makasanayan ng aking anak na tumatanggap ng mga material na bagay na hindi ko kayang bilhin. Nagtatakbo si Joshua, palapit sa akin nang makita niya ako. Nanay! Sigaw nito at tumalon na makalapit siya sa akin kaya mabilis ko siyang binuhat kahit pa napakabigat nito.
Pinupog ko siya ng halik. Nakakawala ng pagod ang kanyang yakap at halik. Nanay, ang ganda ni Lola oh! Tuwang-tuwang sabi ni Joshua at tumingin kay Lola Clarita. Natutup ko ang aking mukha nang makitang makapal na makeup na nasa mukha niya na halatang pinaglaruan ng bata. Maluwang ang ngiti ng matanda at tawa naman ng tawa si Ate Elma dito. Bakit mo ginawa yan? Napapailing kong tanong kay Joshua. Sabi po kasi ni Lola, pagandahin ko siya. Gustong-gusto nga po ni Tita Elma. Excited na kaya bukas siya naman. Kwento ni Joshua habang buhat ko pa rin siya. Biglang napatigil sa pagtawa si Ate Elma at siya namang paglakas ng tawa ni Lola Clarita. Sige apo, alam kong mapapaganda mo lalo si Tita Elma mo. Mas galingan mo pa bukas ha. Sulsul pa ni Lola Clarita sa bata. Opo, yay! Masayang masaya si Joshua dahil sa narinig samantalang si Ate Elma na kani-kanina lang ay tawa ng tawa. Ngayon naman hindi na maipinta ang mukha. Next naman ikaw nanay ha? Napakamot na lang ako ng ulo dahil sa sinabi nito. Ibibili na lang kita ng Lego anak pag sahod ni nanay. Mas magandang laro yun. Natawa namang pareho ang dalawang babae. Kumain ka na muna Melanie bago ka umalis. Alok ni Lola Clarita. Salamat po pero nagluto na po kasi ako kaninang umaga. Tanggi ko. Araw-araw ay ganito naman palagi usapan namin ng matanda. Palagi niya ako nga alukin na kumain bago umalis kahit lagi naman akong tumatanggi. Alam din niya na nahihiya ako. Naging routine na lang naming dalawa na ganito ang paalamanan namin tuwing susundiin ko ang baby ko. O, kiss mo na sila. Uuwi na tayo. Ibinaba ko si Joshua upang makapagpaalam ito sa dalawa. Agad namang tumalima si Joshua at yumakap ng mahigpit sa dalawa na giliw naman sa kanya. Napakabait naman kasi ng anak ko at magalang. Napaka-sweet pa nito, manang-mana sa akin. Salamat po ulit, pasensya na po kung pinahirapan kayo ng makulit na to. Wika ko bago kami tuluyang magpaalam. Naglakad kaming mag-ina hanggang sa gate ng subdivision at mula doon ay nag-abang kami ng jeep pauwi ng apartment. Umuupa ako ng malit na unit sa isang apartment building. Malit lang ito dahil ito lang ang kaya ng budget ko. Sa ngayon ay okay pa naman kami dito. Pero kapag medyo malaki-laki na si Joshua ay kailangan ko na lumipat sa unit na may silid kahit man lang isa. Sa ngayon kasi ay isang square lang ito na walang silid. May maliit na banyo sa loob, may maliit na lamesa malapit sa may lababo. Yun na rin ang pinakakusina namin. May sofa bed sa bandang gilid. Sa umaga yun ang upuan namin at sa gabi hihilahin na lang namin para maging kama namin para doon kami matulog na mag-ina. May second-hand TV naman kami kahit paano para makapanood ng cartoons ang baby ko. Pagkarating namin sa apartment ay kaagad na binuksan ni Joshua ang TV para manood, habang ako naman ang nagtungo sa kusina para kumuha ng makakain. Nagluto ako ng adobo kanina bago nagtungo sa trabaho. Hindi ko na ininit ang pagkain para hindi aksaya sa gas. Tutalay ako lang naman ng kakain dahil nakakain na si Joshua kina Lola Clarita tuwing susunduin ko. Hindi uso ang microwave sa akin dahil malakas to sa kuryente at isa pa ay wala akong pambili ng microwave. Habang kumakain ay pinapanood ko ang aking anak. Alam na nito ang gagawin. Kusa na nitong hinilang sofa bed at nilatag ang kobre kama. Naiayos na rin itong unan at kumot. Nakita ko pa itong tumayo at nainitan yata kaya binuksan ito ang electric fan. Pagkuwan ay bumalik itong muli sa sofa bed. Komportable itong nakahiga habang pinakanakang tumatawa dahil sa pinapanood. Nakaunan siya sa kanyang mga palad habang nakaekis ang dalawang paa. Manang-mana talaga siya sa kanyang ama. Ganito rin kung humiga si Noel habang nanunood. May pait akong naramdaman na bigla ko na naman siyang naalala. Kamusta na kaya siya? Kasal na kaya sila ni Laika? Ilan na kayang anak nila? Namalayan ko na lang na tumutulo ng aking mga luha. Dali-dali ko yung pinahid upang hindi ako makita ni Joshua. Hindi naman nagtatanong si Joshua kung nasaan ang kanyang ama. Minsan lang itong nagtanong sa akin. Sinabi kong nasa malayo at hindi na ito muling nag-usisa pa mula noon. Sa pasukan ay makikinder na siya. Inaalala ko na kapag pumasok na to sa school at makitang may mga ama ang kanyang mga kaklase niya, ay saka ito mako-curious tungkol sa kanyang ama. Ano kayang mangyayari ngayong tuluyan ng iniwan ni Melanie si Noel? Magtagpo pa kaya ang landas nila?
Malaman kaya ni Noel na may anak sila ni Melanie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.